Nako, eto na po mga kaubayan. Nagulat sila, Karen kumanta na. Aba, grabe to. Totoo nga, Karen nagsalita. Breaking news, IBP Marcoleta pumalag na. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. At eto po si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito mga kaubayan, nako, walang katiwa-tiwala, walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi ko naman sila masisisi. Wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ayan mga kaubayan. Dito po sa pahayag na ito mga karibin natin, parang inamin na po ni President Bongbong Marcos Jr. na inutil ang kanyang administrasyon. Dahil tiwala na nga lang ang pwede nilang maibigay at tiwala na nga lang ang pwede nilang maipakita or maipadama sa taong bayan, hindi pa ito dama ng taong bayan. Di ba? Isa po yan sa mga tinitingnan ng mga botante. Kung ikaw ba ay pinagkakatiwalaan o ikaw ay mambubudol lamang. Di ba? Paano nga ba mga kaubayan? Paano nga ba magtitiwala sa kanya ang taong bayan kung ganito po ang ating presidente? Tingnan nyo naman ito, ipi-play po natin to. Pasok, President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, lakas malakas daw, malakas yata ang tama. Ito, panoorin po natin. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Masama tayo sa casualty rate. Doon. Ay grabe po, no? Nilindol na po ang ating mga kaubayan sa Mindanao pero patawa-tawa lang ang ating presidente. Sana nga, no? Maisama na kayo dyan sa kaswe. Huwag naman sana, no? Baka magbilang ang hul tayo, bigla tayong mawala ng presidente, for example lang, Kasi, you know what, nakakainis rin naman panoorin kung ikaw manonood, di ba? Nasa likod mo pa talaga yung mga nilindulan, di ba? I mean, yung mga nagbagsakang nasa likod mo pa. Kasi yung ginagawa niya mga kaubayan, for lang ito for PR lang, di ba? Photo ops, no, PR. Para sabihin, nandito ako sa nilindulan, di ba, sa Mindanao. Nasa likod ko ang mga nawasak na mga buildings. Pero mga kaubayan, your emotion, no, doesn't coordinate, di ba, sa nangyayari. Ibiruin mo, nilindol na nga yung Mindanao, patawa-tawa ka pa. Iniinsulto mo ba sila sa ginagawa mo? Diba? Ay nako, President Bongbong Marcos Jr. talagang hindi magtitiwala sa iyo ang taong bayan. No? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Julia Diaz, sasaludo kaming lahat sa iyo pag nag-step down ka na. Aray ko po. Sabi pa po dito, kulang pa ang iyong karma sa ginawa mo kay Digong. Ayan If nagkasala man siya sa Pilipinas, ikulong, di ibigay sa banyaga, nakakahiya yon lalo na sa bansa. At dirty legacy, paang iyong iniwan sa bansa. Ayan, kung si President Duterte po ay may Duterte legacy, eto naman pong si President Bongbong Marcos mga kabayan ay mayroon pong dirty legacy. Ayan nga. Sabi pa po dito ni Isidro, natural pakulong mo, insan mo, at politiko na sangkot, baka mag 100 ka pa. Oo nga no? Sabi pa po dito ni GNZ, weak leader plus poor governance plus graft and corruption equals crisis and people suffering. Ayan correct. Diba? Palakpakan po natin. Totoo po yung kanyang komento. Kapag nagsama-sama yung lahat ng yan, taong bayan po ang magsasuffer, taong bayan ang maghihirap ng kanilang mga kalokohan. Diba? Eto po mga kabayan, ano pong inyong masasabi dyan? Just comment down below at eto.
Ito naman pong si Erwin Tulfo, mga kabayan, aba. Ito pakinggan niyo po itong sabi niya. Nasali lang ako sa flood control issues dahil base sa mga survey gusto ng masang Pilipino na tumakbo akong presidente at kalabanin si Sara Duterte. Ginamit iyon para pabagsakin ako. Ha? Kapal naman ang mukha mo. Para ginamit mo ang taong bayan, Tulfo. Akala mo ba ganun ka kamahal ng taong bayan para sabihin mo yan? Di ba? Let's say, sabihin natin pumapasok sa survey. Pero sabihin rin natin, talaga bang totoong survey yan? Wala naman kaming pakialam kung tumakbo kayong lahat. Presidente, vice-presidente. Sige, tumakbo kayong mga Tulfo. At ipapakita namin, no? Sa araw na yan, na kung saan ang bawat isang Pilipino ay pantay-pantay, mayaman ka man o mahirap, pantay-pantay po tayo sa karapatang iyan. Yan po ay ang karapatang bumoto. At ipapakita po ng taong bayan kung papaano bumoto ang mga totoong Pilipino. Diba? At hindi ka naman iboboto, Tulfo. Ngayon pa nga lang diba? May mga nagsisirculate nga na mga post, no? Na i-boycott or mag-unsubscribe, mag-i-unfollow na. I-unfollow daw nating lahat itong mga Tulfo sa social media para makita nila ang totoong kapangyarihan ng mga ordinaryong Pilipino. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Roberto, Ngik, wala ka pa nga napatunayan kung di magmura, manindak at the end, mag-sorry ka. Oo nga Buti na lang si former President Duterte minumura nun mga adik. Ikaw minumura mo mga senador. Diba? Kwelyuhan mo mga senador. Diba? Ay nako. Tulfo. Diba? Sabi po dito ni Ditas Escobido, PI, boycott na lang ako kaysa sayangin ko boto ko sa'yo. Ayan na. Kung wala si George Garcia, wala ka dyan sa pwesto mo. Imposible, di ba mga kabayan? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at bago po natin i-play yung video, eto may isa pa po tayong isi-share mga kabayan, yung kapatid niya naman po. Ito naman po si Rafi Tulfo, sabi po dito, hindi matanggap ang pagkatalo at ginawa ang lahat para manggulo. Teka lang, Rafi Tulfo, sino ba ang nanggugulo? Balikan po natin yung pangyayari Nang makuha po ni Senator Alan Cayetano ang Senate Presidency, sa tulong po ni Senator Bato de la Rosa, na pang 13 sa senador na bumoto, di ba? Hindi po nila nirespeto yon mga kababayan. Hindi pa umiinit sa upuan sa pagiging Senate President si Senator Alan Cayetano ay gusto na nila itong tanggalin, di ba? Sinasabi nga nila, bukas kami naman. Di ba? Bukas. Kami naman. Dahil ang sabi nila, may lilipat sa kanila. Okay? Hanggang ngayon mga kababayan, di kayo ang ayaw tumanggap ng pagkatalo kasi natalo kayo ni Senator Alan Cayetano. Di ba? Natalo. Kayo ang unang natalo at kayo ang nanggulo. Kayo ang unang nanggulo. Kung nanggulo man po yung sila SP Cayetano, for example lang hindi ko sinasabing nanggugulo sila. For example lang, kung manggulo man po sila, rest back na lang yun sa panggugulo ninyo. Diba? Kayo ang nanguna. Kayo po ang nangunang manggulo at hindi nyo tinanggap ang inyong pagkatalo. Binabaliktad nyo Ano to? Reverse psychology ba ito mga kababayan? Nako po. Anyway. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok I-play natin ito. Maganda itong paliwanag naman ni kasi ngayon gasgas na gasgas yung IBP. Sinabi ng IBP legal. Sabi ng IBP legal. Bago pala yan, play muna natin ito mga bayarang media. Tingnan niyo. Anong pinakamataas na alok sa'yo? Ito natawa kasi ako dito Dito talagang nabuking.
Ibig sabihin, aminado Ano naman yung eh. nag-attend? Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, Name name, your your price. price. Ayan ha. So sinabi daw na name your price. May alok, may nag-alok. Okay? Oh, bayaran ba yun? Bakit ba? Inalok lang naman eh. Hindi nga pumayag daw si Karen Davila eh. Oh, pero ito, Kada matindi. one. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Oh, kita nyo? Ibang anchors. Hindi po ito reporter ha. Anchors. Iba, kasi para ano natin, iba-iba yan eh. Iba-iba ng katungkulan yung anchor, reporter. Ito, anchor na. Ibig sabihin, talagang medyo may katungkulan na ho ito doon sa telebisyon, doon sa news. Di ba? Binanggit nila, oh, ito si anchor na ganito, ganito, pera. Ako kilala ko yung mga yan eh. Kasi alam mo sa totoo lang, ito alam naman sa industriya kung sino yung mga bayaran na anchor. Yung mga iniiudulo ninyo, marami dyan bayaran. Sa totoo lang. Yung mga magaling mag-twist ng mga balita, ng mga truth, sila po talaga ang binabayaran. Although, ewan ko, sabi naman ni Karen Davila, hindi daw siya. Pero binanggit daw nung contact niya, si Anchor ganito, ganito ang presyo niyan, si Anchor ganito. Kaya ikaw, name your price. Wow! Tinalapak Sarap maging media, no? May maleta sa talaga. restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Oh, kita nyo na? Oh, oil industry issue. Kilala ko rin yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nagbabayad. Dami kong alam dyan eh. May maganda pala siya sinabi dito. And I said, it's not true. Ayan. Sabi Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. Ayan! Alam mo, maganda yung sinabi ni Karen Davila ha, na sabi daw sa kanya, no one will know. Sabi niya. But sabi ni Karen Davila, but I will know. Tama. That's integrity. Integrity is kahit walang nakatingin sa'yo, walang nakakaalam. Pero kasi sa loob mo may prinsipyo kang pinaglalaban. Yan ang integrity. I hope totoo yung sinasabi ni Karen Davila. Pero dito, mismong kasamahan nila nagsabi. Mismong kasamahan nila naglaglag na meron talagang mga angkor na bayaran. Kinumentuhan ko lang yun para clear na dito sa issue na to. Marami talagang angkor dyan na bayaran. Sumasalsal ng balik. Lalo na ngayon, yung mga angkor nila, mga political analyst daw, ay naku po, puro bayaran yan. Bayaran yan. Kita mo nga, kahit suka, kinakain eh. Yung tinatawag nilang diktador noon, mamamatay tao, magnanakaw ngayon, pinupuri. Yan ang kita mo talaga yung nadudulot ng pera. Isip, tanongin kita, ito. Be honest ha, bigyan ka ng isang maleta na naglalamang 400 million o naglalamang 300 million, kainin mo nga yan suka? Baka siguro sasabihin mo, sige, gusto mo, isang dagyan mo pa ng ano yan, kanin pa yan eh. Kakainin ko yung suka na yan. Kung 400 million na ibibigay sa'yo. Buhay na pamilya mo nun, di ba? Kahit sobrang sama ng tingin nila kay Marcos noon, ngayon, wow! Kulang na lang talaga dilaan ang utong, dilaan ang tumbong. Sorry. Pasensya na. Kasi po, naalala ko yung kwento nila tungkol dun sa nagaganap doon sa Malacanang eh. O, di ba? Kulang na lang, dilaanan nila yung, wag na nga, yung tumbong ni Marcos sa kakasip-sip eh. Ganun sila eh. Play na natin itong kay Bilis kay, saan na ba yun? Asan na yun? Wala. Kay Marcoleta. Ito. Meron din ako nakitang mga grupo, at saka mga abogado. Na ngayon dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang hindi naman sila tinanong ng IBP na okay ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Opo. wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong, pinadala ko naman yung statement. Opo, ito stand natin. Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, Yun siguro, baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, Opo. Ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na, ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila, IBP, official statement. Oho. Ngayon, kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na
meron pong regulasyon ng rules of court natin Aha. na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig yan, sabihin, no? lahat Oh. ng gagawin, lahat ng tuntunin, Opo. nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Opo. Ano yun? Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang yung bylaws ng IBP Opo. na may petsang 1974. Okay. Oho. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Oho. Una, yung kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters. Ano? Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP. Sa pamunuan ng IBP. Okay. Oho. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kung hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo. Ang nakalagay doon ay the IBP, sabi niya, is strictly non-political Okay. and every activity tending to impair its basic feature is strictly prohibited and shall be penalized accordingly. May Sa pagbumutang mga tuwid, pala, oh. sa mga tuwid, hindi sila pwedeng gumawa ng isang political statement. Oho. Ayun Nako. mismo sa tuntunin namin ng mga abogado. Opo. Nako. So, Section 13 yun, Rule 139-A. Kaya ngayon, maski sa IBP bylaws, Opo. na may petsang 1974, Section 66 dyan, ano? Opo. Oho. Ang sabi rito, public statements, no committee Oho. or member thereof shall publicly express any opinion or conclusion respecting the assigned functions or work of the committee without previous authorization from the Board of Governors or the Yan. Executive Committee. Oho. Yan. Ngayon, wala namang malinaw na ito'y pinayagan ng Board of Governors o yung Ayun. Executive Committee ng IBP. Opo. At wala rin namang committee na ang tawag ay Committee or for National Communications na kung saan di umano nagmula yung IBP official statement. Oho. So wala pala yun. Walang committee ang ganun. Walang committee ganun. Grabe, At no? kapag kahit na may committee ganun, maliwanag dito na nilabag nila yung Section 13, Rule 139A. So kahit may committee, So yan mga kabayan, ang lumalabas dito mga karbi natin ay peke, bogus yung desisyon na yan ng IBP, no? Ano po ang inyong masasaid? Kasi ngayon, yan po ang ginagamit nila eh. Even Gatchalian, Soto, Lacson, and the others, no? Palaging binababanggit po ang IBP. Kasi matindi raw eh. Matindi yung desisyon, pumabor sa kanila. Ayun pala mga kabayan, bogus. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga kabayan at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.